Ako si John Lister. Hapon na yun nung makarating kami sa probinsya namin at buntis ang mama ko noon. Pagdating namin ng probinsya, sinundo na kami ng tito ko na nakatricycle lang. Habang nasa biyahe kami, nagsabi yung tito ko na bibili muna siya ng turon sa tindahan. Pero habang naghihintay kami ng mga kapatid ko at mama ko, merong matandang nag-alok sa amin ng libreng turon. Kumuha kayo ng turon, libre lang yan. Sige na, kumuha na kayo. Pero dumating na agad si tito at sinabihan niya yung matanda ng, hindi na po, mayroon na po kami. Salamat po, ibigay niyo na lang po sa iba na nangangailangan. Tumango lang yung matanda. Tapos, umalis na nga kami. Pero habang papalapit na kami sa bahay nila lola at lolo, biglang nag-flat yung sinasakyan naming tricycle. Kaya ang ginawa ni tito, pumunta muna siya sa malapit na vulcanizing shop. Habang kami naman ay pinasakay niya ng ibang tricycle. At sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay nila lola at lolo ng maayos. Pagdating namin doon, pinakain kami kaagad nila lola at lolo. Pero pagkatapos namin kumain, nagsabi si lolo kay mama na magsuot daw siya ng kulay itim na damit. Dito na nagtaka si mama. Bakit pa? Basta, suotin mo na lang. Sinunod na lang ni mama yon. Nung oras na nga na matutulog na kami, biglang may narinig ako ng huni ng tiktik na nasa gilid ng bintana namin kung saan nakapwesto si mama. At may nakita akong dila na sobrang nipis nun at sobrang haba. Sumigaw kaagad ako ng malakas. Agad naman nagpuntahan sina lola at lola sa amin at dali-daling lumabas yung dila sa bintana namin. Sinundan agad ni lolo yon sa may labas ng bahay pero hindi niya na nakita yon. Kinabukasan, meron na lang bakas ng mga paa ng aso dun banda sa bintana kung saan ako nakakita ng mahabang dila. Pero pinagtataka namin, wala namang asong nakapwesto doon hanggang may pumuntang lalaki sa may bahay nila lola at may binalita yun sa amin. Nung naglalakad ako kagabi, may nakasalubong akong sobrang laking aso galing dyan sa inyo. Akala ko nga alaga nyo eh. Pero nung tinitigan ko na yun palayo, mukhang hindi pangkaraniwang aso. Meron akong kwento tungkol sa university namin, ang University of Iloilo. Hindi ko alam kung totoo to pero second year college ako nito. From the Department of Education or EDUC. Nang araw na to, unang klase namin sa prof namin na to. Binigyan niya kami ng index card at pinasulat niya yung pangalan at section namin dito. Tapos after magturo ng prof namin, pinapasa niya yung index card namin para sa random recitation para siguro makita niya kung nakikinig ba talaga kami sa klase niya. Nung napasa na namin lahat ng mga index card namin, pinaalalahanan kami ng prof namin na siguraduhin pangalan talaga namin ang nakasulat sa index card namin. Kasi meron daw sa kabilang building, sa senior high building, na nagpasa ng index card na may pangalan na wala naman sa klase niya. 7:30 PM daw ng mga oras na yon at dismissal time na. Nangongolekta rin daw yung prof nila ng index card nung gabing yon bago sila umuwi. Tapos isang araw, nag-random calling daw ng names yung prof na yon. Alas 7 na ng gabi ng mga oras na to. Pagkatawag daw ng prof nila sa pangalan na yon, Ana Marie de la Cruz. Walang tumayo. Nagtinginan daw ang lahat ng klase kung sino yung pangalan na yon. Kaya para raw makasigurado, tinignan ng prof nila yung class list ng buong klase. At wala nga ganung pangalan sa klase niya. Dito na raw nagtaka yung prof nila at tinanong na sila kung may nakasama raw ba silang ganung pangalan. Biglang may isang estudyante ang nagsalita. Ako sir, nakita ko na yan. Nakasama na namin yun sa klase pero lagi lang niya nag-iisa at para walang kaibigan. At wala rin kumakausap sa kanya. Naging curious yung prof nila tungkol sa estudyante na yon. To the point na chinek niya din yung mga class list ng co-teachers niya na nagtuturo sa section na yon. Pero nalaman niya na wala talagang ganung name sa class list. Pero nakakapagtaka raw, lagi niya raw nakikita yung pangalan na yun sa tuwing nangongolekta siya ng mga projects. Nagtataka na yung prof nila kasi hindi niya nabibigyan ng grade yung student na yun dahil walang pangalan sa class list niya. Nung kinuwento niya at ipinakita niya yung name ng estudyante na yun sa ibang co-teachers niya na matagal na sa school na yun, ang sabi sa kanya ng mga yon, yung estudyante na raw na yon ay niwakasan ang buhay niya sa loob ng classroom na yon kung saan sila nagkaklase. Kaya raw siguro laging nagmumulto yon sa classroom nila. Ako si Rem Janya at gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko noong December 20, 2017 bilang night shift sa trabaho sa paaralan ng Agusan National High School dito sa syudad ng Butuan City. Ngayon ko lang ikukwento to mula nang maranasan ko to. 6 na taon nang nakakaraan. Mahigit 2 taon din ako nag-work noon ng gabi at ito yung pinaka-worst na nangyari ng gabing yun sa paaralan na to. Mga alas 2 ng madaling araw, nasa loob pa ako ng paaralan kasi doon ako nagpiprintan ng t-shirt para sa mga estudyante. Nang gabing to, natapos ako sa lahat ng ginagawa ko at ako lang talaga mag-isa ng mga oras na to. Lumabas ako ng kwarto para magpahangin. Mga 2 minuto lang ang lumipas habang nasa labas ako. Parang nag-iba yung simoy ng hangin.
Grabe yung lamig nito. Ramdam na ramdam ko yung lamig sa balat ko. Tapos napatingin ako sa may room sa dulo ng school. Patay sindi yung ilaw. Siyempre na-curious ako sa mga ganitong bagay. Ang lakas kasi maka-paranormal activity. Kaya ang ginawa ko, lumapit talaga ako doon at nabigla ako sa nakita ko. Medyo malapit na ako nito. Nakita ko ang mga estudyante na nag-aaral habang 2:30 ng madaling araw. Biglang nagtayuan yung mga balahibo ko. Tapos yung kaluluwa ko parang humiwalay sa akin dahil sa takot. Tapos nakikita ko lang sila tuwing bumubukas ang ilaw. At pag namamatay yun, parang nawawala sila. Pero lumapit pa rin ako doon para i-on na lang yung switch ng ilaw para hindi na magpatay sindi. Pero pag sindi ko ng ilaw, nagulat ako kasi biglang tumunog yung kampana ng katedral malapit dito sa school na to. Kasabay ng pag-ugong ng kampana, nawala lahat ng mga nakikita kong estudyante rito. Tapos yung mga papel, nagsilipara na lang sa hangin. Tapos yung blackboard, may nakasulat na hindi ko maintindihan. Parang ibang lingwa yun. Ang mas lalong nagpatayo ng balahibo ko ay ang paggalaw ng mga upuan. Nanlaki yung mga mata ko kasi kitang-kita ko na gumalaw lahat ng yun sa harapan ko mismo. Hindi ko alam kung anong meron sa school na to o kung ano yung nangyari rito. Kung bakit may mga estudyante nagpapakita o kung dati ba tong sementeryo. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko makakalimutan tong karanasan na to. Ako si Lian, taong 2013 na mangyari sa amin ang karanasan naming to. Dito sa Laguna, isang gabi, 8:00 na nito, napagdesisyonan kong tumambay sa bahay ng kaibigan ko. Nang mga oras na to, masaya kami nagkakape, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kasama pala namin sa bahay nila yung asawa ng kuya niya, nakasalukuyang buntis sa mga panahon na to. Wala ang kuya niya nito dahil swing shift time sa trabaho, 3 p.m. to 12 a.m. Welcome naman ako palagi sa bahay nila dahil simula bata pa lang kami, magkakaibigan na kami. Hanggang ang kwentuhan namin ay umabot na ng hating gabi. Tapos yung asawa ng kuya ng kaibigan ko, nagpaalam na sa amin para matulog na sa kwarto nila. Kaya dalawa na lang kami ng kaibigan kong naiwan sa kusina. Pero pagsapit ng 12:30 ng hating gabi, biglang nagyaya yung kaibigan ko na samahan ko raw siya saglit sa labas ng bahay nila. Dahil ang iingay ng mga aso, tahulan ng tahulan. Pati yung mga aso dun sa malapit sa manukan nila, tahol din ng tahol. Sa manukan nilang yon, may maliit na kubo doon na may lutuan at isang lamesa. Paglabas namin at tinignan namin ang buong paligid, wala naman kaming nakitang kakaiba o tao o kung bakit sila tahol ng tahol. Pero habang nasa labas na kami, iba yung kabog ng dibdib ko. Parang may kung ano. Hanggang nagyaya na yung tropa ko na pumasok na kami ng bahay. Tara, pasok na tayo. Baka may dumaan lang. Mauna ka na. May titignan lang ako doon. Okay, sige. Pagpasok ng tropa ko, pumunta ako doon sa kubo sa may manukan. Kasi parang nakukutuban ko may kakaiba doon. Habang dahan-dahan kong pinapasok yung kubo, nagulat ako kasi nakita ko si Kuya Mike, yung kuya ng tropa ko, at nagtatago siya sa lamesa. Nilapitan ko siya kagad at tinanong, "Anong ginagawa mo rito?" Kaya siguro nagtatahulan yung mga aso. Bigla ko nun hinila pababa para magtago. At bigla niyang sinabi sa akin na, "Bakit ka pumunta rito? Bakit di ka pa pumasok ng bahay?" Nagtatahulan yung mga aso eh. Baka kung may anong naligaw dito eh. Ikaw ba yung tinatahulan nila? Hindi ako. Huwag ka mo nagagawa ng ingay. Mayroong nag-iikot na aswang. Pagkasabi niya nito, bigla akong parang naging bato na hindi makagalaw sa kinatatayong ko dahil sa kaba. Hindi ko masabing nagbibiro lang siya ng mga oras na to dahil kita ko sa mukha niya yung pangamba at meron na siyang hawak-hawak na jungle bolo. Hanggang maya-maya, unti-unti na naming naaaninag mula sa malayo ang isang malaking baboy ramo. Parang tao yun sa laki na kulay itim at ang pupula ng mga mata. Habang pinagmamasdan namin yun sa paglayo nun, sinabi ni Kuya Mike sa akin na hindi na siya basta-basta makakalapit. Nagsaboy na ako ng mga asin sa paligid pero gusto ko pa rin makasigurado na hindi niya napipiliting pumasok dito o dun sa loob ng bahay namin. Matapos ang gabing to, palagi na nagsasaboy ng asin si Kuya Mike sa paligid ng bahay nila bago pumasok. At sinasabihan niya na rin yung tropa ko na bantayan lagi ang asawa niyang buntis dahil baka balikan daw sila ng aswang na nag-aanyang baboy ramo.